Araling Panlipunan 4, Term 1, Week 6. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Heograpiyang Pantao, Populasyon, Indigenous Peoples, o Etno-Linguistikong Pangkat. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, na ilalarawan ang populasyon ng Pilipinas. At pangalawa, natutukoy ang mga indigenous people o etno-linguistikong pangkat sa Pilipinas. Unang araw. Tayo ay magkaroon muna ng isang maikling balik-aral sa pamamagitan ng gawain bilang isa. Picture-picture. Panuto, suriin ang mga larawan at sabihin kung anong anyong lupa o tubig ang mga ito. Ang unang larawan ay tinatawag na Mayon Volcano o Bulkang Mayon. Ang pangalawang larawan ay Chocolate Hills. Ang pangatlong larawan ay Pagsanhan Falls. At ang pang-apat na larawan ay Tubataha Reef. Tukuyin kung anong uri ng anyong lupa o tubig ang mga ito. Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga anyong lupa at tubig ang ipinakita sa larawan? Unahin natin ang unang larawan. Ang unang larawan ay tinatawag na Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon ay isang anyong lupa. Ang uri ng anyong lupang ito ay bulkan. Pangalawang larawan, ito ay Chocolate Hills. Ito ay isang anyong lupa. Ang uri nito ay burol. Ang pangatlong larawan ay Pagsanhan Falls. Ito ay isang anyong tubig. Ang uri ng anyong tubig na ito ay talon. At ang panghuling larawan ay Tubataha Reef. Ito ay isang anyong tubig. Ang uri ng anyong tubig na ito ay dagat. Para naman sa pangalawang tanong, may bulkan ba sa mga larawan? Kung oo, ano-anong mga hakbang na dapat gawin kung ikaw ay nakatira malapit sa paanan ng isang aktibong bulkan? Narito ang posibleng sagot. Para sa tanong na, may bulkan ba sa mga larawan? Oo, may bulkan sa mga larawan. Ang bulkan sa mga larawan ay ang Mayon Volcano. Kung nakatira malapit sa aktibong bulkan, makinig sa mga babala, maghanda ng emergency kit, alamin ang evacuation route, lumikas agad kung kinakailangan, at sumunod sa mga tagubili ng mga otoridad upang manatiling ligtas. Pangatlong tanong, may talon o dagat ba sa mga larawan? Ano-ano ang mga pamamaraan upang mapangalagaan natin ang mga anyong tubig? Narito ang posibleng sagot. May talon at dagat sa mga larawan. Ang Pagsanhan Falls ay isang uri ng talon at ang Tubataha Reef ay isang uri ng dagat. Mapangangalagaan natin ang mga anyong tubig sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura, pag-iwas sa polusyon, pagtitipid ng tubig, pakikilahok sa mga cleanup drive, at pangangalaga sa kalikasan. Gawin naman natin ang gawaing ito. P-pop invasion. Panuto, suriin ang larawan. Puna ng tamang titik ang bawat patlang upang mabuo ang konsepto. Sagutan din ang mga pamprosesong tanong. Narito ang larawan. Ano kaya ang mga nawawalang titik upang mabuo natin ang salitang ito? Obserbahan ninyo ang larawan. Makikita na maraming tao sa larawan. Ang unang titik sa salita ay nagsisimula sa letter P at nagtatapos naman sa letter N. Kung maraming tao, maaaring ang mga nawawalang titik ay O,
L, S, O. Anong nabuong salita? Tama, populasyon. Sagutin ang mga gabay na tanong. Unang tanong, ano ang maihinuha mo sa larawan? Tama, maraming tao. Pangalawang tanong, ano ang nabuong salita? Tama, ang nabuong salita ay populasyon. Pangatlong tanong, bakit mahalaga ang nabuong salita sa pag-unlad ng bansa? Narito ang posibleng sagot. Mahalaga ang nabuong salita o populasyon dahil ito ang nagpapalakas ng kalakalan sa bansa, nagtataguyod ng ekonomiya at tumutulong sa pag-unlad ng bansa. Pang-apat na tanong, sino ang bumubuo sa populasyon ng isang bansa? Tama. Ang populasyon ay binubuo ng lahat ng taong naninirahan sa isang bansa. Para naman sa gawaing ito ay concept cluster. Panuto, punan ang concept cluster ng mga salita na may kaugnayan sa populasyon. Ano kaya ang mga salita na may kaugnayan sa populasyon? Mag-isip kayo ng 4. Narito naman ang aking halimbawang sagot. Ang mga salita na naisip ko na may kaugnayan sa salitang populasyon ay mga tao, mamamayan, komunidad, marami. Kayo, mag-isip pa kayo ng ibang mga salita na maaaring maiugnay sa salitang populasyon. Tapusin naman ang pangungusap na ito. Ang populasyon ay tumutukoy sa... Ano nga ba ang populasyon? Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar o bansa sa isang tiyak na panahon. Para naman sa mga gabay na tanong, letter A, sino ang bumubuo sa populasyon ng isang bansa? Tama. Ang populasyon ng isang bansa ay binubuo ng lahat ng mga taong naninirahan dito, kabilang ang mga sanggol, bata, kabataan, matatanda at nakatatanda. Para naman sa katanungan sa letter B, alam niyo ba kung ilan ang populasyon ng Pilipinas noong 2023? Narito ang aking sagot. Ayon sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority or PSA at Commission on Population and Development or CPD, ang populasyon ng bansa ay nasa 112 million noong 2023. Para naman sa gawaing ito, flowchart analysis. Panuto, suriin ang flowchart at sagutin ang mga pamprosesong tanong. Populasyon. Tawag sa bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o pook. Ayon sa CPH or Census of Housing and Population na isinagawa ng PSA or Philippine Statistics Authority, ang populasyon ng Pilipinas ay 109,035,343 noong May 1, 2020. Ang populasyon ng Pilipinas ay nadagdagan ng 8,053,906 mula 100,981,437 noong 2015. Nagtala ito ng 1.63% na population growth rate or PGR. Sa 17 rehiyon ng Pilipinas, ang Calabarzon ang may pinakamalaking populasyon na 16,195,042. Sinundan ng NCR na may 13,484,462 at ng Gitnang Luzon na may populasyon na 12,422,172 ayon sa CPH 2020.
Ngayon ay sagutin naman ang mga gabay na tanong. Para sa katanungan sa letter A, kasama ka ba sa bilang na inilahad tungkol sa populasyon ng Pilipinas? Para naman sa katanungan sa letter B, sa iyong palagay, bakit patuloy na lumalaki ang populasyon ng ating bansa? Para sa posibleng sagot, narito. Tayo ay kasama sa bilang na inilahad tungkol sa populasyon ng Pilipinas. Patuloy na lumalaki ang populasyon ng ating bansa dahil sa mataas na birth rate o dami ng ipinanganak, maagang pag-aasawa at kakulangan sa kaalaman o limitadong paggamit ng modernong family planning. Dagdag pa rito, ang patuloy na pagbaba ng mortality rate dahil sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan ay nagpapahaba sa buhay ng mga Pilipino. Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa, heograpiyang pantao, populasyon, indigenous people, o etnolinguistikong pangkat. Gawin naman natin ang gawaing ito. Word puzzle. Panuto. Ayusin ang mga ginulong salita upang mabuo ang kaisipan. Gamiting gabay ang description sa bawat salita. Una, sila ang bumubuo sa populasyon, ang pinakamahalagang elemento ng estado. Ayusin ang ginulong salita. Ano kaya ang tinutukoy ng description? Tama! Tinutukoy ng description ang tao. Pangalawa, katutubong mamamayan ng Pilipinas, mga pangkat etniko. Ayusin ang mga ginulong salita. Ano kaya ang tinutukoy ng description na ito? Tama! Ang tinutukoy ng description na ito ay indigenous people. At pangatlo, pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakaparehong kultura at paniniwala. Ayusin ang mga ginulong salita. Ano kaya ang tinutukoy ng description na ito? Tama! Ang tinutukoy ay etnolinguistiko. Ngayon ay gawin natin ang pagsasanay na ito. Photo gallery. Panuto. Tukuyin ang mga nasa larawan at isulat ang sagot sa iyong aral pan notebook. Pagkatapos, kumpletuhin ang chart sa pamamagitan ng pagtukoy kung anong pangkat etnolinguistiko ang nasa larawan. Gamiting gabay ang simula na titik sa kahon upang matukoy ang sagot. Unahin natin ang unang larawan. Ang larawang ito ay nagsisimula sa letrang I. Ano kayang pangkat etnolinguistiko ang ipinapakita sa larawan? Tama! Ayon sa kanilang kasuotan, ang mga tao sa larawan ay mga Ilocano. Tignan naman natin ang pangalawang larawan. Ano kayang pangkat etnolinguistiko ang ipinapakita sa larawan? Ito ay nagsisimula sa letrang T. Tama! Ayon sa kanilang kasuotan, ang mga tao sa larawan ay mga Tagalog. Pangatlong larawan. Ano kayang pangkat etnolinguistiko ang ipinapakita sa larawan batay sa kanilang kasuotan? Nagsisimula ito sa titik K. Tama! Ang mga tao sa larawan ay mga Kapampangan. Pang-apat na larawan. Ano kayang pangkat etnolinguistiko ang ipinapakita sa larawan batay din sa kanilang kasuotan? Ito ay nagsisimula sa titik P. Tama! Ang mga pangkat na ito ay tinatawag na Pangasinense.
Panglimang larawan. Ano kayang pangkat etnolinguistiko ang ipinapakita sa larawan? Batay na rin sa kanilang kasuotan. Ito ay nagsisimula sa titik B. Tama! Ang pangkat na ito ay tinatawag na Bagobo. Pang-anim na larawan. Ano kayang pangkat etnolinguistiko ang ipinapakita sa larawan? Batay na rin sa kanilang kasuotan. Ito ay nagsisimula sa titik T. Tama! Ang pangkat na ito ay tinatawag na tausog. At panghuling larawan, ano kayang pangkat etnolinguistiko ang ipinapakita sa larawan? Batay na rin sa kanilang kasuotan at sa lugar. Ito ay nagsisimula sa titik B. Tama! Ang pangkat na ito ay tinatawag na Bicolano. Ngayon ay sagutin na ang mga gabay na tanong. Narito ang tanong sa titik A. Batay sa mga larawan, sino-sino ang mga etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas? Para naman sa tanong sa letter B, matutukoy mo ba sa mapa ng Pilipinas kung saan sila matatagpuan? Batay sa mga larawan, ang mga etnolinguistikong pangkat ay Ilocano, Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Bagobo, Tausog, at Bicolano. Ang mga Ilocano ay pangunahing matatagpuan sa rehiyon ng Ilocos sa Hilagang Luzon, lalo na sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang mga Tagalog ay pangunahing matatagpuan sa gitna at timog Luzon, gaya ng Mimaropa, Calabarzon at NCR. Ang mga Kapampangan ay pangunahing matatagpuan sa lalawigan ng Pampanga at ilang bahagi ng Tarlac. Ito ay nasa gitnang Luzon. Ang mga Pangasinense ay pangunahing matatagpuan sa lalawigan ng Pangasinan sa Rehiyon 1 o Ilocos Region sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang mga Bagobo ay pangunahing matatagpuan sa Davao Region sa Mindanao. Ang mga Tausog ay matatagpuan sa rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, lalo na sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at ilang bahagi ng Zamboanga. Ang mga Bicolano naman ay matatagpuan sa rehiyon ng Bicol o Rehiyon 5 sa timog silangang bahagi ng Luzon. Ngayon ay gawin naman ang gawaing ito. It's your chart to shine. Panuto, pag-aralan ng graph ukol sa paglaki ng populasyon at sagutin ang tanong. Narito ang graph. Ang graph na ito ay may pamagat na Philippine Total Population as of 1 August 2015. Makikita sa graph, noong taong 2000 ayon sa CPH, ang populasyon ay 76.5 million. Ayon naman sa PopSen 2007, ang populasyon ay 88.5 million. Noong 2010 naman, ayon sa CPH, ang populasyon ay 92.3 million. At pagdating ng 2015, ayon sa PopSen, ang populasyon ay 100,981,437. Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Para sa unang tanong, ano ang populasyon ng ating bansa noong taong 2015? Tama! Ang populasyon ng Pilipinas noong 2015 ay 100,981,437 katao. Pangalawang tanong, ano ang populasyon ng ating bansa noong taong 2010?
Ang populasyon ng Pilipinas noong 2010 ay 92.3 milyon katao. Pangatlong tanong, may pagkakataon ba na hindi nagbago ang bilang ng mga tao sa ating bansa? Wala. Patuloy na dumami ang populasyon ng Pilipinas sa bawat taon na ipinakita sa grapiko. Pang-apat na tanong, kailan naging pinakamalaki ang populasyon ng ating bansa? Tama! Pinakamalaki ang populasyon noong 2015 na umabot sa 100,981,437 katao. At panglimang tanong, kung ihahambing ang ating populasyon noong 2000 sa populasyon noong 2015, gaano ito lumaki? Noong 2000, ang populasyon ay 76.5 million. Noong 2015, ang populasyon ay 100,981,437. Lumaki ito ng humigit kumulang na 24.5 million katao. Para naman sa gawaing ito, match tayo. Panuto, suriin ang chart sa ibaba. Itapat ang hanay A na tinutukoy sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong AralPan notebook. Sa hanay B, ang mga pagpipilian ay letter A, Tagbanwa, letter B, Tiboli, letter C, Manobo, letter D, Badjao, letter E, Ilocano, at letter F, Maranao. Para sa unang bilang, kilala rin sa pangalang Tagabili na naninirahan sa baybayin ng Cotabato. Pagsasaka sa kagubatan ang kanilang ikinabubuhay. Anong pangkat ng mga tao ito? Piliin ang inyong sagot sa hanay B. Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Ito ay pangkat na tinatawag na Tiboli. Pangalawang bilang, makikita sa liblib na bahagi ng Palawan, nagsasaka sila ng palay, mais, gulay at mga halamang ugat. Anong pangkat ng mga tao ito? Tama! Ang sagot ay letter A, Tagbanwa. Pangatlong bilang, kabilang sa pangkat Muslim na nabubuhay sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at paggawa ng mga kagamitang yari sa tanso o pilak at paghahabi. Anong pangkat ng mga tao ito? Tama! Ito ay letter F, Maranao. Para naman sa pang-apat na bilang, naninirahan sa tabi ng ilog ng Agusan. Mahilig silang magsuot ng mga damit na matitingkad ang kulay at paglalagay ng tattoo sa katawan. Anong pangkat ng mga tao ito? Magaling! Ang pangkat na ito ay tinatawag na letter C, Manobo. At panglima, naninirahan sa mga bangkang naglalayag sa dagat ng Sulu. Sila'y nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda. Anong pangkat ng mga tao ito? Tama! Ang sagot ay letter D. Ito ay pangkat ng mga Badjao. Para naman sa pagsusulit, panuto, ilarawan ang heograpiyang pantao ng Pilipinas batay sa populasyon at indigenous people at etnolinguistikong pangkat. Gumawa ng sanaysay ukol sa tema sa ibaba. Populasyon ng Pilipinas, matatag, matalino at malusog para sa bagong Pilipinas. Narito ang aking halimbawang sanaysay.
Ang populasyon ng Pilipinas ay binubuo ng milyon-milyong Pilipino na may iba't ibang kakayahan, pangarap at ambag sa pag-unlad ng bansa. Ang bawat mamamayan ay mahalaga sa pagtatatag ng isang maunlad na Pilipinas. Sa pamamagitan ng edukasyon, tamang pangangalaga sa kalusugan at pagtutulungan, nagiging matatag, matalino at malusog ang mga Pilipino. Ang mga kabataan ay patuloy na natututo upang maging mahusay na mamamayan at maging bahagi ng pagbabago sa lipunan. Ang pagkakaisa at responsableng pagkilos ng bawat isa ay mahalaga upang makamit ang kaunlaran ng bansa. Indigenous people at ethno-linguistikong pangkat ng Pilipinas. Kayamanan ng bansa sa pagtatatag ng bagong Pilipinas. Narito ang aking halimbawang sanaysay. Ang mga indigenous people at ethno-linguistikong pangkat ng Pilipinas ay mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Sila ang tagapangalaga ng mga sinaunang tradisyon, wika, sining at kaalaman tungkol sa kalikasan. Ang mga pangkat tulad ng Aita, Igorot, Tiboli, Maranao, Tagbanwa, at iba pa ay nagpapakita ng yaman ng pagkakaiba-iba ng ating bansa. Ang kanilang mga kaugalian at ambag ay nagsisilbing inspirasyon sa pagtatatag ng isang bagong Pilipinas na may pagkakaisa at paggalang sa kultura ng bawat Pilipino. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!